Magandang oras mga ka-good news. Bakit nga ba Golden Triangle ang napili na lugar na pagtaguan ni Alice Lialgo at tunay na pangalan na Gu Huaping? Bakit doon siya magtatago? Ito'y parte ng Laos, ng Cambodia, Myanmar, isang napakataas na lugar. Ito'y high altitude, matataas na bundok. At ang Golden Triangle ay pag-aari iyan ng triad ng lahat ng sindikato diyan na lugar. At protektado yan ng private army kaya hindi basta mapapasok yan ng kahit anumang military. Kaya narito ang video atin panoorin galing sa UNTV. Posibleng sa Golden Triangle ang huling destinasyon ni dating Mayor Alice Guo at ng kanyang pamilya. Ito ang isiniwalat ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK. Ang Golden Triangle region ay matatagpuan sa Timog Silangang Asya, sa kahabaan ng Mekong River at nasa boundary ng Myanmar, Laos at Thailand. Sinasabing maraming mga iligal na aktibidad dito gaya ng cyber scams, money laundering at iba pa. After country hopping around Southeast Asia since mid-July, dismissed Bamban Mayor Alice Go's final destination could be the Golden Triangle. That was what the Presidential Anti-Organized Crime Commission revealed days after the former mayor's sister, Sheila Go, and their associate, Cassandra Leong, were nabbed and repatriated to the Philippines from Indonesia. At bakit nga ba Golden Triangle talaga ang punteriya ng pamilya ni Alice Go? Kasi ang kasama niya dito ay kanyang ama. Ang kanyang ama ay isang membro ng Chinese Triad, ng Fujian Triad, at konektado mismo sa Golden Triangle Triads. Matagal nang well-known itong Golden Triangle na producer ng drugs noon. Noon pa, noong kahit 19th century, sila na yung nagsusupply ng opium sa China. Kasi maganda ang tubo ng opium diyan sa lugar ng Cambodia. Malapit yan sa Cambodia, kaya lang nandun sa mataas na mountainous region, mga bundok. Talagang doon sila naninirahan. Ang scam hub na yan kasi hindi yan mararating basta-basta ng mga eroplano. I make that ng mga army by foot. Pwedeng bombahin yan ng eroplano pero hindi naman pwedeng ganun, di ba? At saka parang Pilipinas din yan. Ang mga ano diyan sa lugar na yan, mga opisyalis, mga gobernur ay may hati yan sa kita sa scams at droga galing sa Golden Triangle kaya hindi sila hinuhuli. Ngayon kung diyan magtatago si Alice Go ay hindi talaga siya mahuhuli. Lalo na kapag tinanggal ang kanyang Filipino citizenship ay hindi na siya pwedeng ma-extradite. At pwede na siyang kakanlong under sa asylum na batas ng UN kung saan ay pwedeng merong refugee asylum ang mga taong stateless or mga tao na walang bansa at walang nationality. Balik tayo sa report ng UNTV. The Golden Triangle is a mountainous region across Laos, Myanmar, and Thailand. It is notorious for being the hub of syndicates and triads involved in narcotics and other illegal activities. Family has business interest, illegal gambling. Napakatanga naman namin lahat sa law enforcement. Kami lahat. At hindi namin siya nabantayan at nakita. No? So, someone somewhere dropped the ball. We have to accept the fact that corruption is seeping into some agencies of government. Tama si Winston dito. Someone dropped the ball. Kung basketball pa ay hindi inawakan ng mabuti ang bola at hinayaang malaglag. At ang iba diyan ay talagang pumikit. Pumikit sila, tumalikod. Hindi nila nakita na dumaan si Alice Lialgo dahil meron ng red tape, meron ng payula, merong binigay, merong pera, meron ngang korupsyon. Yan ang mahirap sa Pilipino ngayon kasi alam nila na wanted ay pinakawalan, malayang nakapagsakay, nakapagbiyahe kasi nilagyan ng tape yung kanilang mata at nasara dahil puno ang bulsa. Hay nako, hirap talaga no kapag pera na kasi may iba ang ating pag-iisip. Anyway, ang pagtatago na yan ni Alice Go ay
Iwan ko lang kung tatagal yan ng ilang taon. Pero once na makarating na yan doon sa Golden Triangle, sigurado, protektado na yan. Hindi na yan mahuhuli basta-basta. Wag lang siyang lumabas ng Golden Triangle. Wag lang siyang mamasyal ng China. Kasi sa China, ay wanted na rin sila doon. Meron ng blue notice. Kasunod niyan ay red notice. Kaya pwede siyang ma-extradite kung uwi siya ng China. Kaya yun ang ginawa. Ang kanyang father kasi ay member ng Fujian Triad. Sa mga drug syndicate pa rin yan at mga scams sa China. At konektado yan dito sa napakalalang sindikato na grupo, pinakamalala sa buong mundo, yung Golden Triangle Scam Hub. Kompleto yan. Kasi ang Golden Triangle ang nag-supply ngayon ng opium sa China. Hindi lang ngayon, noon pa. Kasi ang opium ay tumutubo diyan sa lugar na yan na maganda ang tubo. Kaya diyan tinatanim yan, ang opium. Ang opium ay isang uri yan ng tanim na yung kanyang katas ang ginagawang drugs. Parang yung cocaine, ang opium. At hinihit-hit yan ng mga Chinese. Yan ang kanilang paborito. Kaya connected talaga yan. Chinese mafia and then Golden Triangle Triads. Kaya yon ang lugar na para kay Alice Goo. At doon muna siya magpalamig. Huwag munang lumabas ng ilang taon para hindi siya mahuhuli. Kakalusot ang mga ito because of money. Malacanang earlier ordered the cancellation of Go's passport, but the PAO cautioned against this move, saying that it might be more difficult for the Philippines to bring back Go once she loses her passport and her Filipino citizenship. Tama. Hate it to happen. I hate it if they would become refugees and they would fall under the framework of the United Nations Commission for Refugees, because they would take on a different legal character and they would be protected by that legal character. Ayan. Under international law, stateless persons may not be forced to leave the country where they fled. Representatives in the coming days. Meron palang technicality itong asylum, yung pagiging stateless, yung wala kang bansa, wala kang nationality. Pwede kang i-adapt doon sa refugee, as a refugee doon sa lugar na yan, sa Cambodia, sa Myanmar. At hindi ka pwedeng kunin diyan under the law of UN, United Nations, dahil sa batas na yan ng refugee. Hirap no. Kaya dapat wag kunin kay Alice Goo ang kanyang pagka-Filipino citizen para pwede siyang ma-extradite from Myanmar, Cambodia, Laos, ganyan na mga lugar. At madala muli dito sa Pilipinas. Okay, so panalangin na lang natin na medyo huhupa na itong mga kaguluhan na ito sa Pilipinas kasi nasasayang ang pera natin dyan sa mga hearing sa Senado at Congress. Kaya sana matatapos na ito. At ako'y magpaalam na mga ka-good news. God bless the Philippines and God bless the people.